Hello po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kapatiran, ang inyong Sister Liz po. Good morning po sa ating lahat. At I just want to praise God for giving us another opportunity, another chance na upang tayo po ay magkaroon muli ng ganitong encouragement po sa ating pong ministeryo o ating pong ministry na siya po nating ginagawa every morning or any time of the day upang tayo po ay magkaroon ng pakikinig ng salita ng Panginoon na meron pong hatid na mensahe para po sa ating ikalalakas po sa ating araw-araw na pamumuhay. Bago po tayo magsimula, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscribers po, yung pong mga friends, mga ka-churchmates po at mga iba pa, bagamat hindi ko po sila kilala, nakilala po nila ako at nakilala ko po sila dahil sila nga po ay mga nag-comment at nag-PM po sa akin how na-bless po sila ng Word of God. Siyempre po, ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating Panginoon lang. Walang iba. We are just instruments para po makarating at makapaghatid ng salita ng Panginoon para po sa mga tunay na nangangailangan ng encouragement. Tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Heavenly Father, we just want to thank you this morning for this opportunity you've given us again, despite of all these uncertainties happening in our surroundings. Oh God, you are so good. We are so blessed, Panginoon, that even in just sa ganitong gawain, Lord, we are so blessed and we gain strength, Lord, from the words we hear. And Lord, yung po aming mga kakilala, kaibigan, hindi naman kakilala na nakakapakinig, Panginoon, all over the world, even in other countries, Lord. Salamat po sa buhay nila, sa feedback nila, Panginoon, na nang marinig po nila ang iyong salita, Panginoon, ang iyong mensahe, sila po ay nabigyan muli, Panginoon, ng lakas at tapang, lakas ng loob upang magpatuloy sa kanilang buhay. Sa iyo lamang, Panginoon, namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat at kapurihan. Nawa, pagpalain mo po ang gawain ito, bagamat mayroon po struggles, Panginoon. Alam ko po, nabibigyan mo ito, Panginoon Lord, ng sapat, Panginoon Lord, na pagkakataon upang maisagawa sa ilalim na rin biyaya, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang makapakikinig sa oras na ito ay pagpalain mo, buksan mo po ang kanilang isipan, ang kanilang pag-unawa, Panginoon, at alisin mo po, Panginoon, ang anumang hahadlang sa pangalan mo, Jesus, upang matakpan ang aming mga pakilig at pag-unawa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kakulangan, panlamig, kasalanan sa iyo. Tulungan mo kami makapamuhay at makalakad sa daan, sa aral at sa way na ibig mo para sa amin upang kami po ay magkamit ng tagumpay sa aming buhay. Maraming salamat po sa iyo lamang ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So, salamat po at ito po tayo muli, and I really praise God for this day na ngayon po ay makakapakinig muli tayo pong lahat ng salita ng Panginoon, magbibigay po sa atin ng paalala at inspirasyon upang magpatuloy po sa magulong daigdig na ito, sapagkat alam po natin na meron po tayong pag-asa at inaasahan sa ating Panginoon. Bago po ang lahat, hayaan po ninyong isuot ko muna ang aking salamin. Ayan po. Praise God. Ang ating po pag-uusapan ay may pamagat na lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay. O, lahat ng bagay na kailangan natin sa ating buhay. O, amen. Ito po ay ating matatagpuan po ang talata sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Ito po sa ikalawang Pedro
chapter 1, verse 3, sa Tagalog po ay babasahin ko. Sabi po dito, ibinigay na sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng bagay na kailangan natin sa ating buhay at ang pagpapakabanal din sa ating buhay dahil sa ating pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Uulitin ko po, 2 Peter chapter 1, verse 3, ito pong sinasabing talata, ibinigay na sa atin ng Kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay at ang pagpapakabanal dahil sa ating pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga salita mo na nahayag sa aming mga puso. Sa pangalan ng Jesus. Amen. So, yung pong pamagat natin ay lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay. So, dito pa lang po sa title natin ay maunawaan na po natin na lahat na po ng bagay na ating kailangan sa ating buhay ay ibinigay na po sa atin. Diba? Bilang isang Kristiyano o bilang isang nakakilala sa Panginoon. O, ang sabi po dito ay nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo. Nasa atin na ang lahat ng kailangan natin upang mamuhay tayo ng banal at masagana. O, so, kapag narinig natin yung salitang banal, baka po tayo ay nagtataka at nagtatanong. Dahil alam po natin na isa lang naman ang banal. Holy is our God. He is the Holy One. Tama po, hindi po kayo nagkakamali. Pero huwag din po tayong malilito sapagkat sa ating pag-aaral ng Word of God, mauunawaan po natin. Tayo man po ay tinawag ng ating Panginoon na mga banal. Pero hindi po tayo kasing perfect ng ating Panginoon. Dahil isa lamang po ang perfect na po. Yun po si Jesus na is perfect po. Naging perfect man siya at siya ay perfect God. Po. Kapag po sinabi na banal, tayo ay mamuhay na may kabanalan, ibig po sabi nito, mamuhay tayo na nasa ating puso, isip at buhay si Jesus. Ibig po sabihin nito, tayo ay mamuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Nagiging ganap lang po tayo na matuwid sa harap ng Panginoon kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Kung tayo po ay mayroong obedience sa Kanya. Siya lang po ang nakakaalam po kung tayo ay nakasusunod sa Kanya. Kaya po, natawag niya tayo aking mga banal, aking mga hinirang. Hindi po ito base sa ating perfection dahil wala nga po perfect na tao. Pero tayo po ay pinapaging ganap at pinapaging banal ang Panginoon Jesus kung tayo po ay nakakasunod sa kanyang kalooban sa ating buhay. Amen po. So, ang sabi po dito, ang ating katalinuhan, ang ating edukasyon, at ang ating maging ang ating pinanggalingang pamilya o angkan po, ay hindi rin po ito tatakda ng kabanalan ng ating buhay. Ibig pong sabihin, hindi daw po ito yung basihan upang tayo ay magkaroon ng maganda, maligaya, masaganang buhay sa hinaharap kung tayo po ay mga hawak lamang sa ating mga mga na-attain na tagumpay sa buhay nito. Isang halimbawa po, mataas ang ating pinag-aralan. Tayo ay ng doctorate, nag-masteral, o ba? O kaya tayo po ay kilala sa sinasabing ay alta syudad, o celebrity, o kaya ay politika, o ano pa man po na tayo ay famous, or tayo ay napakamatalino. Wow! Ang dami po natin suman, cum laude. Summa cum laude, ano po, tayo maraming mga honors. Pero alam naman po natin, sa ating buhay na ito, marami po tayo mga naririnig at malalaman na maistorya na katotohanan na kung sino pa nga po yung matalino, mataas ang pinag-aralan,
at may kaya sa buhay. Sila pa po yung kung minsan ay prone po sa depression dahil hindi kayang bayaran ng kanilang salapi, kayamanan, ang kapayapaan sa isip. Marami po nagsusuicide po, marami po nagpapakamatay po. Ang daming pamilya na punong-puno ng kasaganaan sa buhay na akala ng ibang tao ay masaya sila, but whereas in fact sa kanilang tahanan sila po ay nagkakagulo at hindi nagkakasundo, at minsan kahit gaano ka pakatalino at gaano ka kaalam po, minsan wala ka din maisagot sa problema mo po. Kahit po sino po, we are all prone po sa mga problema ganito, sa troubles po. Kaya nga po, saan natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at ang tunay na kaligayahan? Sa mga libro po natin sa eskwela, sa mga negosyo ba natin, sa dami ba ng laman ng ating pera sa bangko? Alam niyo po, ito po mga nababanggit ko, ito ay hindi naman po masama. Uulitin ko po, hindi po ito masama. Ito po ay mabuti at makakabuti sa ating buhay at makakatulong. Kung ito ay gagamitin natin sa maayos sa kaparaanan, pagtulong sa kapwa, at hindi pagiging makasarili. Pero hindi naman po natin ito magagawa ng ganun-ganun na lang kung tayo po ay malayo sa Panginoon. Alam niyo po, kahit nga po isang latang sardinas lang o isang noodles, isang kilong bigas, kapag ito ay binigay mo sa isang taong nangangailangan, ay iiyak po ito at magpapasalamat ng todo-todo. At tayo naman po nagbigay, kung tayo po ay nakakakilala sa Panginoon, wala po tayong gagawin kundi ibalik ang pasasalamat sa Panginoon, and result na para po tayo ay maging maligaya. Dahil alam po natin na ating ginawa ay nakalugod sa Panginoon. Amen po? So ito po yung sinasabi dito na kahit anong gawin natin, hindi po ito magtatakda ng ating kaligayahan at kapayapaan o tagumpay sa hinaharap. So maliwanag po na ito lamang po ay magiging ganap kung tayo po ay nasa Panginoon at tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon Hesus Kristo. Ang sabi po, ang lahat daw ng kailangan natin ay ibinigay na sa atin upang tayo ay makapamuhay ng matagumpay. Ano-ano ba yung mga kailangan natin? Kanina nabanggit po natin ilang na meron ang isang tao upang sabihin ng nasa paligid, okay na yan kasi meron na siyang lahat. Pero actually, hindi ganon, hindi po ba din na pag-usapan na po natin kanina. Pero bakit naman itong si ganito? Si ganito. Tignan mo, napakasimple ng buhay niya. Katrabaho siya, pag Sunday na sa church, pagka minsan naman, siya ay meron siyang mga kinakausap, o meron siyang Bible study, meron siyang time sa kanyang pamilya, simple living, clean and simple living with the Lord is enough. Yun lang naman po yun. Kasi bakit po maghahangat po ba tayo ng sangkatebang kung ano-ano? Bibigat lang po ang ating obligasyon. The more we have, the more requirements we have to fulfill. Kasi kung hindi naman natin i-fulfill yung mga requirements na ito, magiging atin lang, magiging makasarili po tayo at hindi rin tayo magiging masaya dahil wala pong bagay na permanente sa mundo ito. Ang lahat ay nauubos, ang lahat ay nag-fade po. Kaya nga po sinasabi po ng Word of God na ang lahat po ng bagay ay lilipas at mawawala. Maliban lamang sa salita ng ating Panginoon na mananatili magpakailanman. Kaya sabi tayo kakapit, hindi po ba sa Word of God? It reminds me again of Job. Job, yung po nasa Old Testament Bible. Yung po kanyang kwento, yung po mababasa po natin doon na si Job po, siya po yung inspirasyon po, nag-inspirasyon po siya na ako po ay nagkakaproblema sa buhay. Many years back, po, bago pa lang ako sa Panginoon.
pa lang po ako nakakakilala sa Panginoon, pero ibig na ibig ko na talagang may apply sa buhay ko. Kaya binabasa ko po palagi yung chapter niyo sa Old Testament po, sa Bible. Siya po isang matuwid na tao, siya po ay sumusunod sa Diyos, at marami siyang properties, marami siyang ari-arian, marami siyang halipan, livelihood, tapos po marami din siyang anak, at siya ay matuwid na tao, at matuwid sa harapan ng Panginoon. Ano po ang sinabi sa Tanas? Kaya lang naman naglilingkod diyang si Job sa'yo, sabi niya, sa Panginoon, kasi pinagpapala mo siya eh. Ang dami nga niyang mga blessings eh. Subukan mong tanggalin lahat yan. Tignan mo kung yan ay sasamba pa sa'yo. Kung kikilalanin ka pa niyan. Alam mo po, pinahintulutan ng Panginoon si Tanim na tuksohin o bigyan ng ganitong pagsubok si Job. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo magagalaw at mapapakialaman ang kanyang buhay. So, yung mga pagsubok pala nangyayari sa atin, na nangyayari ito, ay may kapahintulutan ang Panginoon. Tayong mga Kristiyano na, dapat natutuloy natin kay Tanim, na hindi tayo nasisilaw sa mga tuksong binibigyan niya sa atin, at sa mga kung ano-anong ito basta nangyayari sa buhay natin. Kasi alam natin na meron tayong Panginoon, agad-agad natin lalapitan. Makakapanalangin tayo agad. Meron tayong way. Kaya nga po, anong nangyari kay Job? Na siya ay nilitid sa Tanas. Ano po nangyari sa kanyang kabuhayan? Nasunog po ito at natupok, walang natira. Zero-zero na po siya at lahat ng kanyang mga anak ay nangamatay din. Lahat po, wala po natira. At mismong siya sa katawan niya, siya po ay nagkasugat-sugat at nagkabukong-bukong. Ang kanyang mata na lamang marahil ang ito-function kasi kalbo na po siya, puro po siya sugat. Ano po ang sabi ng kanyang mga kaibigan? Halos hindi na po siya wala na po siya kakampi. At mismo ang kanyang wife, ang kanyang asawa, ay sinabihan na siya na, isuko mo na yung Panginoon mo. Parang sinasabi ng asawa niya na, yan ba yung pinilikurang ng Diyos? Bakit nangyari sa iyo? So, pinahihinaan ba ng loob sa Job? Pababasa po natin doon sa chapter ni Job na siya po ay manatiling matatag sa harap ng Panginoon. At sinabi nga po niya, nahubad siyang lumabas sa mundo na ito at hubad din siyang babalik kung saan man siya pupunta kung sa dadalhin ng Panginoon. Bakit? Ibig lang po sabihin ito, impact po nito sa atin na wala pong bagay sa mundo na ito ang permanente. Kapag po ba namatay ang isang tao, dadala po ba niyang kanyang ari-arian sa pupuntahan niya? Wala naman eh. Diba? Kaya huwag tayong maging masyadong attached sa mga material. Kung nandyan, blessing yan. Gamitin po natin, pasalamat natin, i-share natin. Pero kung halimbawa mawala, okay pa rin. Diba? Like ngayon sa pandemic, ang dami pong mga nawala ng trabaho, na bumagsak ang negosyo, humina, na po nagkasakit, nawala ng buhay. At ito nga po, ngayon, yung po bagyong si Ulysses, marami din po siyang buhay na kinuha, ari-arian. Ang dami po namimighati. Kaya nga po, ano pong dapat natin gawin tayong mga anak Kristiyano ng Diyos? Tayo po ay magbigay ng encouragement sa kanila na mahal sila ng Diyos, na hindi itong katapusan, ito yung pagsubok, na after all these things, sabi nga, after dark clouds, sun still shines. Meron pong pag-asa. There is hope in Jesus. You have faith. Humawak tayo, panghawakan natin ang pangako ng Diyos, na hindi pa itong katapusan ng pag-asa. Tayo po ay magtiwala na tayo ay hindi iwan ng Diyos at hindi tayo pababayaan. Lalo na po kung tayo po ay tatanggap sa ating Panginoon bilang ating Lord and Savior. At ang kasunod po nun ay sinabi po niya sa 2 Peter chapter 1:3 na ang lahat daw po ng bagay ay ibinigay na niya sa atin. Binigay na po niya sa pasimula pa lang. Yung buhay nga po niya
ibinigay niya para sa atin. Nang siya po ang umako ng lahat ng ating mga kasalanan. At nang siya ipinako sa krus, binitbitan niyang lahat yun. At siya ay namatay. Diba? Ang pagkakamati po ng ating Panginoong Jesus, kasama ng ating mga kasalanan, ay baon na rin, nailibing na rin. And after 3 days po, according to the Bible, Jesus rose again. Siya po ay nabuhay. Katulad po natin, namatay na po yung ating lumang pagkatao. 2 Corinthians 5:17, lahat po ng mananampalataya sa ating Panginoong Jesus ay namatay na po o nawala na ang kanilang lumang pagkatao. Kung madamot ka noon, kung may bisyo ka noon, kung salbahe tayo noon, kung tayo ay masumi, kung tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi maganda sa ating kapwa, sa ating sarili. Nung po makilala natin ang Panginoong Jesus, ito po ay unti-unti na binabago ng Panginoon. Kung tayo po ay willing na magpabago, we all have free will. Biblical po. Free will tayo, pumili ng choice po natin. Ang gusto natin piliin. Buhay, kamatayan, pagpapala, o sumpa. Pumili po tayo. Pero bago po tayo pumili, alamin po natin kung ano-ano ang pangako ng Diyos at kung ano po kahihinatnan ng pagpili natin. O, ito po ang sinasabi na lahat ng bagay binigay na sa atin doon pa man. All we have to do is to take it. Kunin mo kasi binigay na. Kung minsan, nasa harapan na natin, hindi pa natin makita at hindi pa natin makuha. Bakit? Dahil po, papatuloy po tayo sa ating mga kasalanan. At the same time, nag-church tayo. We know the Word of God. We serve God po sa ating mga ministries, sa ating mga gawain. Pero, hindi alam o hindi lingid ng iba na meron pa rin po tayong sinasabing living in sin. Alam po natin yun sa ating sarili. At alam din po yun ng Diyos. Kaya nga po, ano po ang nangyayari? Tayo po ay nakikipag-compromise. Compromise po. We are compromised Christian po. Tayo ay nakikipag-bargain kay Lord. Sinasabi natin na, Lord, naiintindihan mo naman ako. Lord, hindi ko kasi kaya hayaan mo na ako. Hintayin ko na ako kailang ito puputulin. Kapatid, doon pa mang pinutol na ni Lord. Yung masamang gawain na yan. Doon pa mang pinutol na ni Lord yan. Kasalanan na yan. Ang problema, hindi mo ito sinusunod. Pinagpipilitan natin na ay naintindihan ako ni Lord. Naintindihan niya tayo ni Lord, kaya nga buhay pa tayo hanggang ngayon. But we can never tell na biblical din po na kapag hindi pa tayo sumunod, that can harden our hearts and baka nga po kuhanin ng ating ilawan. Ano po ba yung ilawan natin? Ito po yung ating buhay. Na kaysa sa malugmok ka na malugmok sa kasalanan yan, ay magpapahinga lang po tayo. Amen po. So, tuloy po natin ako, ayon nga po kay Peter o kay Pedro, sa ating pong binasa, may karapatan ang bawat Kristiyano po na mabuhay ng maligaya, mapayapa, at masaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kung tayo po ay may pananampalataya, even as little as seed of mustard po, alam niyo po yun, God will honor our faith. Tutulungan po niya tayong maging matatag. Lalo na kung hihiling natin sa Kanya na, Lord, hindi pa kitang makilala, hindi ka pang malaman ang plano mo sa buhay ko. Lord, gusto ko pa po na sana ay maging mataas ang antas ng aking pananampalataya. Po, kaya nga po, i-desire natin, pag-pray natin, kasi nakikita naman naman kung anong gusto mo. Bibigay po niyo ito sa atin. Hindi po madamot ang Panginoon po. Kaya nga po, sinabi ni Peter po, dito sa verse na binasa natin, ang bawat Kristiyano ay may karapatan po mag-avail ng kanyang faith galing sa Panginoon, kindness na galing sa Panginoon. Ano po yung kindness na galing sa Panginoon? Ito po yung kindness na paggawa natin mabuti sa kapwa natin, na hindi po tayo nagpamalaking,
hindi nanunumbat po, at hindi pinapakita o pinangalandakan sa buong mundo na nakagawa ako ng kabutihan, na tumulong ako. Ito po yung kindness na galing sa Panginoon dapat, na ito po ay nakikita ng Diyos, pero wala nakakaalam na ikaw ay may pinagawa. Now, kung sabihin po natin na to serve as inspiration to other people, well and good po. Pero tayo na po nakakaalam nun. It is the conviction na ibinibigay sa atin ng Holy Spirit. Kanya nga po ang panampalataya, ang kabutihan o kindness, at kaalaman yung pong wisdom and knowledge po, tungkol sa Diyos. Ito po yung mahalagang meron tayo dapat higit pa sa anumang yaman sa mundo ito. Mayaman nga tayo. Kulang naman tayo sa knowledge and wisdom. Mayaman nga tayo. Pero hindi tayo masaya. Sasaya lang naman tayo sa simula. Pero kalaunan, maiisip natin na parang kulang. Ba't ganun? Alam po ninyo kung sino missing element? Si Lord po yun. Kapag po wala si Lord sa puso natin, lahat po ng bagay at kumikinang-kinang na mga nasarapan natin, yan po ay lilipas. Hindi po ito nagtatagal po. At yung nga pong bunga ng Espiritu Santo o ng mga banal na Espiritu po ay dapat po ay meron tayo. Ito po yung bunga ng Holy Spirit na wasa tayo ay tumanggap kay Jesus as our Lord and Savior. At the moment na tinanggap natin siya, tao sa puso natin, the Holy Spirit indwells in us. Nag-dwell na po siya, naranasan natin siya. Kaya punukundik tayo sa ating mga pinagagagawa, kasalanan, at humingi ng tawad po, at totohanan po talagang ating pagtanggap. The Holy Spirit dwells in us. Nag-indwell na po siya. Pero hindi po natatapos yun doon. Dapat po, nagpapatuloy tayo as baby Christian. Po. Dapat, ito ba ang mga sampo mahilig yan, mga baby po, yan po ay umiinom ng milk. Po. Kaya po tayo mga bagong tanggap pa lang sa Panginoon, hangarin po natin yung spiritual milk, which is the Word of God. Basa lang po tayo ng basa. Magpag-guide tayo sa Holy Spirit para pa magkaroon tayo ng pang-unawa. Umatin po tayo ng mga Bible study, ng mga fellowship. Magpa-counsel po tayo, magpa-mentor po tayo. Yun po yung paglago. Kung baga sa isang baby, lumalaki na po siya. Lumalakas po siya, lumalaki. Hanggang sa maging toddler na siya. Hanggang sa maging po, bata na siya, unti-unti na po siya nagkakaedad. Ganun din po sa ating po yung buhay spiritual. Po. At yun po sa ating paglago, unti-unti po, yung pong bunga ng banal na espiritu po ay mararanasan natin. Ano po ang mga bunga? Diba, meron tayong pag-ibig, meron tayong kapayapaan, po, we have love, we have peace, we have joy, we have patience, po, endurance, po, kindness, gentleness, po, marami po. Ang siyam po yun. Kaya po, huwag po natin sabihin na, wala akong self-control, ganito. Wala akong self-control. Pero sasabihin natin, umaatin ka ng church, pero ang daling magalit. Wala kang pasensya, or hindi ka marunong, o hindi tayo nakukonvict, hindi na inis ka, tapos ginadjustify mo pa yung galit mo. Kasi siya basta ganito ako, huwag kang kapapit ng pamukhaw. Huwag na huwag kami makikita sa church. Hallelujah. Nakag-church talaga. Talagang bawal pala. So, ito po ay nawa ay maging maliwanag po sa atin po na wala pong perfection. Pero meron po tayong privilege to repent and to change po, magbabago sa Panginoon po. Sinabi rin po na wala ring silbi kahit nagmana ka man ng malaking kayamanan kung hindi mo alam na ito ay sa iyo. Ang ibig kong sabihin nito ay tayo po ay nagmana sa ating Panginoon ng kasaganaan, kapayapaan, blessing, biyaya. Meron po tayong minana sa ating Ama. Pero sabi po rito, wala daw po itong silbi kung hindi mo alam na ito ay para sa iyo. Paano mo malalaman na para sa iyo ito? Kung hindi mo kilala ang Panginoon, o kaya tinanggap mo siya, pero hindi mo ina-apply sa buhay mo, yung mga minana mo, hindi mo po ma-enjoy ang buhay spiritual mo kapag hindi mo ito
ginagamit sa buhay mo. Baliwala po. O ito ibig sabihin nito. Gayon din, walang pakinabang kung manahin mo man ang lahat ng kailangan upang maging kagaya ni Kristo. Kung hindi mo ito, aarihin niyo. Sabi nga po, Christ-likeness na po. Sabi nga ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Hindi naman po ibig sabihin magiging Diyos ka rin. Lilinawin ko lang po. Pero si Jesus nga po ay naging tao na tulad natin at siya po ay nagtagumpay. At ito yung gusto. Gusto po at tinuturo sa atin na gayahin natin, na i-imitate natin, maging Christ-likeness tayo. Po ba? Ano po ba yung Christ-likeness? Meron po siyang pagmamahal sa kapwa. Dapat meron tayong ganun, pangunawa, yun nga po yung mga bunga ng banal na espiritu na po. Ito po ay dapat ay makita sa atin na kanya nagmupunga. Alam niyo po yung kwento ng puno sa igos, kapag po daw nung si Jesus ay naglalakad at siya ay nagutom, nakita po siya ng puno sa igos at nakita po niya punong-puno at hitik-hitik to sa mga dahon. Pero naghanap siya ng bunga, wala. So wala palang silbi pag ganun. Kaya ano po ginawa ni Jesus? Hindi ka na magbubunga kailanman. At kinabukasan, ano po ang nangyari sa puno? Ito po ay natuyo. Ano po ibig sabihin nito? Para po sa buhay natin. Ang tagal mo ng Kristiyano. Ang tagal natin Kristiyano. 5, 8, 10 years. Pero ano? Hindi po tayo kinakitaan ng bunga. Kaya po sad to think na parang po pinapauwi na lang kung kaya po lalo pong sumasama. Hindi po siya masaya. Living buhay, pero wala pong buhay ang kanyang buhay. At ito po ay hindi mabuti para sa atin. Kung patuloy tayong walang pagpipigil sa sarili, kahit na ito ay ibinigay na ng Diyos, ay dinadaya daw natin ang ating sarili at ang mga taong nasa paligid natin. Ibig ko sabihin, kung tayo po ay patuloy na wala tayong self-control, pagpipigil sa sarili, ibinigay na nga ni Lord sa atin yung patience kasi ito po sa bunga ng Holy Spirit, yung patience na po, patience, self-control po, pagtitiis. Ibig sabihin daw, we confess or we profess that we are already Christian and we know the Word of God. Pero wala tayong self-control. Kapag wala na tayo sa church at tayo ay naaya, alam na natin kung ano po hindi dapat. Ay talagang, sige na Lord, ngayon lang naman. Inom muna ako ng alak. Ipapakalasing-lasing muna ako. Kasi pag nasa chat naman, puro naman yung postya, yung red wine na ganun kalit, isang juice, red, basta juice, grape juice, kakapiti naman doon. Paminsan-minsan lalo't nasa Baguio kami, conference dito ng mga pastor, ng mga leaders, pwede po bang laklakin ko ito? Alam po nakakakita. Ano wala nakakakita ka nga ni Lord Hello? Tapos mangyayari sa'yo, mahihilo ka, makakatulog ka, o makamagwala ka pa, o hindi po ba? Hindi nakakaya sa tao yun. Mas nakakaya yung kay Lord. So, we are accountable to what we do, to what we say, to what we listen. We are all accountable. Meron po yung pananagutan po. At ang mahirapan ito, baka tayo makatisod ng ating kapwa. Kaya nga sinasabi dito, dinadaya natin ang ating sarili. We are cheating ourselves. Ba't nagpapractice ka pa na Christian ka? Leader, worker, o talagang regular attendee ka. Pero, wala ka namang self-control. Alam mo ng pag nasa Panginoon, tinuturo ito. Ibig sabihin, kung hindi mo ito lang gagawa, you are striving, You are trying, You are deciding for it. Pero kung wala lang sa'yo, ganito po, bahala sa usunod. Di po ba? At kung sabi dito, kung ang Diyos ay handang ilakip sa atin yung mga kilos ang kabutihan sa ating kapwa, ngunit hindi natin ito pinapakita, ang mga tao ay magdurusa. Ibig sabihin, ano po ba ang Great Commission natin? Ang share the gospel po ba? Magbahagi po ng salita ng Diyos. Lalo na kung marami na tayong alam. Ano po ba alam natin? Hanggang dito lang po ba yan? Sino po ang magdurusa? Family natin. I-share na po ba natin si Jesus sa ating family? Sa ating kapitbahay? Sa ating kamag-anak? Kahit sa natin mga kakilala, ilang soul na po ba ang ating naihatid sa Panginoon? Kahit po isa.
Meron na po ba? Ito po, hindi naman tayo minamadali, pero ika nga, kung tayo willing, if you are willing to serve God, God will equip you. Kasi sabi, ibuka mo lang ang bibig mo. At siya ang magbibigay ng kapangyarihan kang mangusap. Alam niyo po, ang power ng Panginoon ay nangyayari lamang kapag tayo ay we step into our faith. Dapat meron po tayong pananampalataya at pagtitiwala. Tiwala po, huwag sa sarili ng kakayanan. Wala naman po tayong alam, hindi tayo magkamali at siya wala po kapangyarihan ng ating talino. Ang lahat po ng meron tayo kapag inilakip natin ito, ang kapangyarihan ng Panginoon, ating pagpapasakot, pagpapakumbaba, pagtitiwala, pagsunod, then miracles happen. Pagsusi daw po sa lahat na ibinigay ng Diyos sa atin ay ang ating pananampalataya. Faith. Faith comes from hearing the word of God. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya mahalaga po ang tayo ay nakikinig po. Nagbabasa at nakikinig po. Salita ng Diyos po. Nang susi daw po ay nasa ating faith po. Ano po ba ang faith? Ang faith po ay ating paniniwala, pagtanggap po sa mga bagay na hindi pa nangyayari ay atin ang pinaniwalaan po, atin ang tinanggap. Yun po yung hope, pag-asa, pananampalataya sa ating Panginoon po. Dapat tayo magtiwala na nais itatag ng Diyos sa ating buhay ang mga katangian na ito. Nung gusto tumulong tayo, lumaki at pananampalataya na ibig niya magkabunga tayo, ibig niya enjoy natin, ibig niya avail natin lahat ng lahat ng mga pinamana niya sa atin. Diba? Dapat lang tayo magtiwala sa nais ng Diyos na itatag sa buhay natin. Tayo maging malakas at maging masaya, mapayapa at taglilingkod sa Kanya. Ibig ng Lord na yung buhay natin dito sa mundo ibabaw nito, kahit na ano pa mga problema, ano pa nangyayari kabunuhan, tayo ay may kapayapaan. So makikita natin sa mga ebanghelyo na nakikipag-ugnay si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Kasi paano tayo makikipag-usap sa mga tao at itigas ng loob? Sabi nga, huwag natin ibigay ang perla sa mga baboy dahil ito ay kanilang nangyuyurakan. Kaya nga po, dapat yung pumwiling ang tao na isabuhay niya. Tinanggap na po niya si Jesus, pero pagpatuloy po natin ang pag-mentor o pag-aalaga sa tao ito nakapakinig para po tayo, papatuloy po tayo. Wala naman pong perfect, kaya nga po tayo papatuloy po. Na meron tayong maliit na faith, as little as mustard seed, ito po ay pwedeng yung utusan ang bundok dito, lumipat ka sa kabilang bundok by faith in Jesus name. Po, ibig sabihin problema, yung bundok problema po ito. Ibig sabihin ng bundok ito ay problema, mga pagsubok, mga kabigatan po. Tapos sabihin na, ay manahimik ka, ang laki-laki mo bundok ka, pero meron mas malaki ng Diyos. Kaya manahimik ka. Diba? Yun po. At ginagantipalaan daw po ng Panginoon ang tunay na pananampalataya. Bigyan tayo ng Lord ng reward po, ng blessings po, kapag tayo po ay nananatili sa ating faith sa Kanya po sa pamamagitan ng pagbibigay ng salvation at ng healing po, miracles sa buhay natin. Ito po yung gantimpala na tatanggay po ng isang mananampalataya. Ngunit, hindi niya ginagantipalaan ng pagbibigay ng, hindi po niya ginagantipalaan. Ganyan po natin. Aking paningin, hindi po niya ginagantipalaan ang walang pananampalataya. Yun po yun. So, matalino ka man, may knowledge ka man sa Bible, nagbasa ka ng basa, yung memorization mo, pero wala namang application, at wala ka rin naahatid na kaluluwa sa Panginoon, walang, parang baliwala ang lahat. Parang puno sa igos, ang dami-daming dahon, nakapagkapag, pero wala naman palang bunga. Ito po ay, hindi na po ito ng Panginoon ginagantipalaan po
Dahil bakit? Kasi walang faith. Wala po siyang faith, kaya po ganun po. At kaya nga po sinasabi ng Panginoon dito na tayo po ay magbulay-bulay at ating balikan ang mga katangiang sinabi po ni Pedro na nais ng Diyos na ilakip sa atin. Ano po yung mga yung sumpatay lakip pa ng pananampalataya, kasaganaan, kapayapaan, o kasiyahan. Yun po, yung maging kontento po tayo sa buhay na tayo po ay binubuhay ng Panginoon sa bawat araw. O, at kung may problema, doon din po mag-function ang ating yung pong bunga ng Banal Espiritu, yung pong ating patience, low endurance, kasi di naman po ito nananatili dahil lagi po tayo binibigyan ng Lord ng joy. Let us choose to rejoice. Hindi po ba sabi ni Apostle Pablo? Rejoice. And again, I say rejoice. Hindi naman yung sinabing rejoice kapag ka nang sagana ka. Rejoice kapag may pera ka. Rejoice kapag may party-party. Pag sinabi po ng rejoice, mag-rejoice po tayo. Dahil sinasabi nga po ni Apostle Pablo na naranasan niya ang lahat. Managana, mahirapan, mawalan, magkaroon. Still, he rejoice. Wala naman po magmumukmuk tayo dyan. Diba? Mag-rejoice tayo. Wala pong ipakita sa mundo na may problema ako. Ang haba ng mukha. Diba ba? Kaya nga po, sabi dito ni Apostle Pablo, ni Peter, ang payo po nga niya sa atin ay pagbulay-bulayan din po natin yung sinabi ng ating Panginoon na dapat daw ay namuhay tayo, na tayo ay sumusunod sa Kanya, nananampalataya at nagtitiwala upang makamtan natin ang biyaya, magpapala na sadyang ibinigay na sa atin at nandyan na. Nilakip na po ito sa atin tayo tumanggap sa Kanya upang maging matagumpay tayong Kristiyano. Sabi po dito, kung ikaw ay napukulang sa anumang mga katangiang ibinigay na ng Diyos sa atin, hilingin daw po natin sa Diyos na muli itong itanim ng Diyos sa ating isipan. Bigyan tayo ng kaliwanagan na magsilbing ilaw sa ating kadiliman na tinatahak natin sa kasalukuyan. Kagaya nga po na sinabi po ng ating Panginoon sa Biblia na ating pinabasa kanina na lahat daw po ng bagay na ating kailangan sa ating buhay ay Kanya lang ibinigay. Kahit nga po yung kabanalan. Ang ibig po sabihin yung pong pagsunod sa Kanya po, yung obedience natin, yung faith natin po, yung self-control po natin, yung ating kindness, ibinigay na po sa atin. All we have to do is to take it. Kunin po natin at isabuhay po natin ito. Tayo po ay lagi manalangin, humingi ng tawad sa Panginoon, magpasako, mag-submit, sumunod, at maging mapagkumbaba po tayo na wala tayong kayang gawin kahit mayaman tayo sa mundo kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon. Amen po? Amen. So, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, marami pong salamat muli sa nakatapos na gawain ito. Alam po namin na ikaw po ay umabay sa amin at binigyan mo po kami ng pangunawa sa umaga nito. Salamat Panginoon na kami dinuruan mo isa pa at i-refresh mo kami Panginoon na kami nga po ay mga anak mo na kami tumanggap sa iyo, ngunit hindi sapat. Alam po namin na ang mga bunga ng Banal Espiritu na pinagkaloob mo na po sa amin ay dapat po namin ang kinin, gamitin at isabuhay upang kami po ay mamuhay ng may kagalakan, kapayapaan at maisagawa po namin kung ano po yung ipinagagawa mo sa amin kung kami ay maging matagumpay na Kristiyano. Tawarin mo kami kung kami man ay hindi nakakasunod. Tawarin mo kami kung kami man ay nag-fail. Salamat po dahil lagi kang nandiyan at ikaw po alam muling bigay sa amin ng bagong pag-asa. Maraming salamat po. Lord, I pray Lord para po sa mga nakinig ngayon na alam mo po ang pinagdaraanan sa ngayon, alam mo po kanilang mga dinaraanan, lalo na po yung mga nawalan. Lapit lang po ng mga kalimutan. Lord, I pray Lord for them na bigyan mo sila ng hope, malaking hope, Panginoon, at maramdaman nila, Panginoon, na ikaw ang pag-asa nila. Send more missionaries, send more workers, Panginoon, leaders, Lord, pastors, Lord, to their places, Lord, wherein they were affected, Lord, by these calamities, Panginoon, na hindi lamang po sa pibigay ng mga ayuda, pibigay ng material na bagay, pagkain, damit,
Hindi po kalakip ito, Panginoon Lord, ang pagbabahagi ng mga salita mo ng kaligtasan, Panginoon. Ikaw lamang aming Diyos, nag-iisang Diyos ng buhay, na nagmamahal sa amin ng walang kondisyon. Lord, iligtas mo po ang mga tao na ito at nakilala kanila sa kanilang buhay as the Lord and Savior. Maraming salamat po sa umaga ito. Ikaw lamang mapapurihan, ikaw lamang maparangalan. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you po. Salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Muli po ako pinagpapasalamat at kayo po ay nakinig. I pray na lahat po ng ating narinig dito ay ating pong maisabuhay at mapagmulay-mulayan po. Ito po ang purpose itong ministry na ito. Hindi wala pong ibang layunin kundi ang kapagpahayag ng salita ng Diyos upang makapag-encourage po sa isa't isa. Even I, myself, ako din po ay nare-refresh, nare-remind at nare-encourage. Wala pong iba kundi ang Diyos labang ang ating pasalamatan at pagpurihan. Maraming salamat po at muli, magandang umaga po and God bless you all.